Sa Day 6 ng impeachment trial ni VP Sara, pinapasobi na ng House Prosecution Team sa impeachment court ang bank and tax records at AMLAC reports ng bise at ang kanyang asawang si Mans Carpio. Ito'y sa gitna ng umano'y unexplained wealth ng pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano na ang latest tungkol dito? Corina, hindi confidential ang katotohanan. Yan ang giit ng House Prosecution na gustong ipasabina ang bank records ni VP Sara. Sa pagbubukas ng oral argument sa Day 6 ng impeachment trial, ipinaliwanag ni House Prosecutor Chel Jokno na hindi lang bank records ang hinihiling nila, kundi pati tax records at AMLAC reports ni VP Sara at ng kanyang asawang si Mans Carpio. Mahalaga raw ang mga dokumentong ito para mapatunayan ang mga paratang laban kay VP Sara sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman niya. Simple lang po ang isyong kinakaharap natin ngayong hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. Tatlo ang gustong mapatunayan ng prosekusyon. Una, na umano'y nakapag-ipon si VP Sara ng yaman na higit sa kanyang kinikita. Pangalawa, na may mga ari-arian daw siyang hindi idineklara sa kanyang SALN. At ikatlo, na nakilahok daw siya sa negosyo habang nanunungkulan bilang bise na ipinagbabawal ng konstitusyon. Tinutulan na ito noon ang kampo ni VP Sara, pero giit ni Jokno, hindi pwedeng hadlangan ng mga ordinaryong batas ang kapangyarihan ng impeachment court. Malinaw daw kasi sa Bank Secrecy Law na may exemption ang mga kaso ng impeachment habang pinapayagan din ng Data Privacy Act ang paglabas ng impormasyon kung ito ay hinihingi sa pamamagitan ng isang maayos na sabina. Giit ni Jokno, no one can handcuff the impeachment court to try and decide the VP's case. The Constitution, Your Honors, please, vests this impeachment court with extraordinary powers. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Una na ring tumutol ang kampo ni VP Sara sa paghingi ng financial records niya na umaabot pa sa 2007 nung hindi pa bise si Duterte. Pero sagot ng prosekusyon, hindi lang ang mga ginawa niya bilang bise ang mahalaga. Sa isang AMLAC report, Corina, nakasaad na lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahong nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Lumakas o nag-intensify pa raw ang financial movements sa pagitan ng 2009 to 2013 na may consistent na high totals na higit 400 million pesos. Para sa kanila, mahalaga itong masuri dahil direkta itong may kaugnayan sa paratang na nagkaroon siya ng unexplained wealth at kung pasok ba ito sa betrayal of public trust. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Bilang president, ibinalik din ni Jokno ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Pinayagan kasi noon ng impeachment court ang mga ebidensyang nakalap bago pa man naging hukom si Corona. Si Presiding Officer Cheese Escudero pa raw mismo ang nagtanong noon sa korte kaugnay nito habang si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nooy nagsabing ang initial deposits ay bahagi ng opening documents na dapat ay dinala sa impeachment court. Corina, hindi nagdasal
Nag-preside ang Senate Impeachment Court ngayong hapon kaugnay doon sa hiling na ipasabina nga ang bank records ni VP Sara at kailangan pa raw kasi nilang pag-aralan itong hiling ng prosecution at defense kaugnay nga doon sa sabina. At sa kabila niyan, Corina, binati naman nitong si Presiding Officer Cheese Escudero sina Attorney Michael Powa at Representative Chel Jokno dahil naging mahinahon daw at maginoo itong naging debate kanina. Corina. So, Hana, mga kailan kaya may tansya ba sila kung kailan sila magdedesisyon tungkol sa pagsusubpina nitong bank records? Corina, ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reggie Tonggol at sinabi na rin kanina ni Escudero doon sa trial na sa Monday daw ang botohan pagdating doon sa kung dapat bang ipasabina ang bank records ni VP Sara at sa paraan ng voting, Corina, kailangan lang ng simple majority meaning 50% plus 1 doon sa present na senator judges sa Lunes. Corina. Okay, so ito rin yung pinag-uusapang BIR box, tama ba? O iba pa yung BIR box dito sa bank and Corina, tax records? Corina, iba pa ito doon sa nangyari o yung naibalik na BIR records doon nga sa mismong ahensya. Yan yung kung matatandaan natin, hiniling ng prosecution team din noon nung pre-trial stage pa ng impeachment case ng vice na mabuksan para mamarkahan bilang ebidensya. Pero tumanggi yung Senate Impeachment Court na imarka ito at kalaunan nga ay ibinalik nga doon sa BIR. Iba na ito, no, Corina, dahil ito yung panibagong hiling na ng prosecution kaugnay nga sa pagpapasabina ng bank records. Kasama dyan yung AMLAC at ang kanyang tax records. So tatlo yan, no, yung aabangan natin sa Lunes kung posible ba ang pagpapasabina sa mga dokumentong ito, Corina. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.